Episode 32 na tayo ng Stolen Life, araw ng Martes mga kapuso. Labis ngang nag-aalala itong si Joyce, kaya naman nagkakausap silang tatlo ni na Aling Bering saka nito nga ni Isaac. Sabi naman ni Aling Bering, oo nga napansin ko noong nakaraan sinungitan ni Ma'am Lucy si Cheska, nakakaawa yung bata. Saka sabi naman ni Isaac, saka yung bigla ang pag-alis ng gabi nung pinuntahan niya si Ma'am Para. Pagkatapos nun, late na nga siya kung umuwi. Tapos, namimili pa, sabi ni Aling Bering. Ngayon nga nagsashopping pa, nagagawa pa niyang gawin yun. Napapabayaan niya na si Cheska, sabi naman ni Joyce. Kaya po sa ngayon, wag po muna ninyo sasabihin kahit kanino, lalo na kay Lucy. Kasi baka isipin nun, sinichismisan natin siya. Hayaan niyo po muna na gawin niyo yung mga bagay na yun. Sa ngayon, mag-iimbestiga po muna ako. Aalamin ko po muna kung ipagpapatuloy pa rin niya yung ginagawang ito. Ako na po yung magbibigay ng solusyon. Sabi naman ni Aling Bering, hindi ko kaya dahil sa nai-stress siya, dahil sa dami nangyari. Napanood ko po kasi ito sa internet na kapag nagkaroon po ng problema or traumatize yung isang tao, nagkakaroon po siya ng sabi ni Joyce Do, PTSD. Yun nga po yung tawag doon. O siya, sige, hayaan nyo na muna na ako muna mag-imbestiga ha. Mag-o-observe muna ako sa mga kinikilos at ginagalaw ng Ma'am Lucy ninyo. Kaya sa ngayon, hayaan na muna natin ito. Sabi naman ni Isaac, ang bait nyo po talagang kaibigan, Ma'am Joyce. Sa ngayon, kailangan makita niya yan. Pero sa ngayon, tutulungan ko muna siya bilang kaibigan niya. Sabi ni Joyce, di ba? Samantala, dumako na tayo kina Lucy at Para. Sabi naman ng fake Lucy, nako, kabaliwan mo na talaga. Talagang pinagmumukha mo sa akin na ikaw si Lucy. Sino pa bang maniniwala sa'yo? Gumagawa ka ng inventong kwento mo. Siya nga pala, meron kaming family outing na mag-anak. Kasama ko ang pamilya mo. Walang niya ka talaga, hayop ka talaga, Para. Ako dapat ang kasama nila. Wala na kasing maniniwala sa'yo kahit mag-invento ka pa ng mga kwento mo, sabi ni Para. Pupunta kami ng Palawan para naman stress reliever. Ano nga ba yung gusto mong pasalubong? Sabihin mo lang sa akin para naman hindi ka naman dito magmukhang kaawa-awa. O paano? Para mabubulok ka na rito sa kulungan. Goodbye, Para. Goodbye na siya. Ngayon sinusugod siya nung fake Para. Si Lucy nga. Hindi naman niya maabot kasi nga lumalayo sa kanya. Umiiyak talaga siya. Sobrang gigil. Sobrang galit. Samantalang yung pinsan niya si Para na fake Lucy, inaasar siya sa labas ng rehas. Hanggang sa nagpaalam na nga ito at umalis na nga dahil kinakailangan na nga niyang bumalik sa pamilya niya at sila nga ay merong outing ngayong araw na to. Ngayon dumating yung pulis, pinapatahan si Para. Para, Rigor, tumahimik ka na, ang ingay mo. Ito namang si Joyce, tinitignan yung CCTV footage na nasa laptop. Sabi niya, ano ba tong iniisip ko? Dapat hindi si Para yung iniisip ko sumasagi talaga sa isipan niya yung mga sinasabi nito ni Para nung nagkita nga sila sa kulungan. Sabi niya, alam na alam niya yung bawat parte ng bahay. At saka nakapasok siya dito sa loob ng ganong kadali lang. Dumating itong si fake Lucy. Sabi niya, Joyce, ano ba? Bakit mo ba ako pinapunta dito? Kasi bro, yung in-order nating mga ornament plants nung nakaraan pa hindi na dumarating. May 3 linggo na from Cebu. Gusto ko sana ikaw na lang mag-claim, ikaw na lamang mag-asikaso kasi contact mo naman yun kaibigan mo naman sila, di ba yung supplier? Sabi naman ni fake Lucy, ay nako, alis kasi kami, may outing kasi kami. So, Bes, pwede mo bang gawin yun? Sabi naman ni Joyce, Bes? Sige na, ikaw na mag-asikaso. Kasi alis kasi kami, ano ba gagawin ko? Sige, pirmahan mo na lang to. Tapos nagulat si Joyce. Bakit nga naman kaliwete yung gamit niya samantalang yung best friend niya na si Lucy, kanan. Pero bakit kaliwete? Tapos nung umalis siya, nahulog yung padlock saka yung susi at natabig pa yung halaman. Sabi naman ni fake Lucy, ano ba yan? Paharang-harang kasi. Pinapunta mo pa kasi ako dito. Sige na, alis na ako. Nag-attitude ang lola mo. So, nagtataka talaga si Joyce. Sabi ni Joyce, hindi kaya totoo yung sinabi ni Para na nasa kulungan. Hindi talaga ako makapaniwala. Ano ba ito nangyayari dito? Pasensya ka na, kinausap yung halaman. Kung natabi ka ng best friend ko. Grabe.
nahulog yung halaman, hindi man lang itinayo. Tapos, kinuha nga yung padlock, saka yung susi. Kaliwang kamay yung pinangkuha niya. At saka kailan pa naging kaliwete yung kamay ng best friend ko. So, ito namang si, Fake Lucy, kinausap siya ng pulis. Mrs. Rigor, nakakuha na po ba kayo ng abogado? Wala pa po eh. Nako, kinakailangan makakuha ka na ng abogado para naman, merong tumulong sa'yo. Hayaan mo, itatawag ko sa PO office para naman merong mag-asikaso ng kaso mo. Talaga po ba? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Kailangan talaga makalaya na ako para mapaniwala nila na ako totoong Lucy. Hindi naniniwala yung pulis, no? Sa mga kinukwento niya, kasi sino nga ba talaga yung maniniwala sa ganyang klaseng istorya na nagkapalit sila ng katauhan ng pinsan niya. Ako to ang totoong Lucy at buhay ang asawa ko, si Darius Rigor, sabi niya. Ngayon, nung papalis na nga tong si Fake Lucy, kasakay na nga ng sasakyan, nakita niya ang nanay niya, si Auntie Belen. Nay, nandito ka pala. Diba winarningan na kita? Ako mismo ang tatawag sa'yo. Kasi naman anak, sorry na. Kasi hindi ko mapalagay sa sitwasyon natin ngayon eh. Hindi kita pwedeng tawagan. Tapos kapag magkita tayo, sa tagong lugar pa, dapat palihim. Ang gusto ko, makita kita. Naku Nay, kung sustento lang naman ang pag-uusapan, hindi ako nakakalimot. Hindi kita bababayaan. Anak, hindi na masustento kailangan ko eh. Ang kailangan ko yung makita at makausap ka, sabi naman ni Fake Lucy. Napaka-drama mo naman, Nay, sabi niya. Ngayon, ito namang si Joyce, sinundan niya itong Fake Lucy at nakita niya si Lucy na nakatayo pa rin sa likuran ng sasakyan niya. Sabi niya, teka, si bro hindi pa naalis. Nagmamadali ito ah. Nung pagsilip niya doon sa may salamin, nakita niya si Auntie Belen. Nagtago siya. Si Auntie Belen yun na, nanay ni Para. Bakit niya kinakausap? Ngayon, naalala niya yung sinabi sa kanya ni Fake Para. Hindi kaya totoo talaga yung sinasabi ni bro. Teka, makinig muna ako, nakikinig siya sa usapan. Sabi nung Fake Lucy, Nay, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Ako ang tatawag sa'yo. Huwag ka nang tatawag, saka ayoko na maulit ko, ayoko nang magkita tayo. Kasi mahuhuli tayo, mabubuko tayo. Ako na ang anak mo ngayon bilang si Lucy. Hindi na ako si Para. Kaya dapat marunong ka makiramdam na talagang hindi tayo pwede magsama ngayon. Sabi naman ng nanay niya, tapos may outing pa kayo ngayon. Hindi man lang ako kasama. Saan na ba ako lulugar nito? Sabi naman ni Fake Lucy. Alangan naman kasama kita. Anong ipapaliwanag ko kay Darius? O sige na. Teka lang, Nay. Parang merong nakikipagchismisan sa atin. Naku, di kaya may nakahuli na sa atin. Teka lang, Nay. Tsaka muna. Babalikan kita. Sinuri niya. Buti na lamang nakatakbo agad si Joyce at kinausap niyo yung isa sa mga hardinera nila na nagtatrabaho. Sabi niya, sige nga, asikasuhin mo na muna to. Sige na. Buti na lamang meron siyang hawak ng mga papeles. Diba? Yan no. Ngayon, nung nakita siya ni Fake Lucy, malayo si Joyce. So sabi ni Fake Lucy, binalikan ng nanay niya, mabuti naman at walang nakarinig sa atin. Sabi ng nanay niya, sige na, alis na ako. Ingat kayo ha, ingat kayo sa bakasyon. Balitaan mo ako. Oo Nay, ako dapat ang tatawag sa'yo, hintayin mo. Tumawag ka naman kasi, sabi ng nanay niya. Ngayon sabi naman ito ni Joyce, grabe, tinawag niyang nanay si Auntie Belen at siya na raw si Lucy ngayon, hindi na raw si Para. Tapos naalala na naman niya yung sinabi sa kanya ni Fake Para sa presinto. Sabi, Joyce, sige, isipin mo yung mga bagay na tayong dalawa lamang ang nakakaalam. Tapos nun, eto na yung abogado. Sabi nung abogado, alam mo, maganda sana yung istorya mo eh. Kaso, huwag mong paniwalaan yung narratives mo. Hindi yung papani-paniwala. Dahil kapag nasa korte tayo at marinig yan ng mga tao, iisipin nila na babaliw ka talaga. At saka hindi yan papasa sa judge. Mababaliwala lang yung laban natin. Samantala, ito namang si Darius, dumating na nga itong si Fake Lucy at hinalikan siya, ngunit tinanggihan ito ni Darius. Wait lang love, nakarating sa akin yung balita ngayon no. Katawagan ko si attorney na nanggaling ka raw sa presinto. Ba't hindi mo yung pinaalam sa amin? Sabi naman ni Cheska, talaga ba mami?
pinuntahan mo pa rin si Tita Witchy? Sabi naman ni Darius, alam naman natin na sobra-sobra na ang ginawa sa atin ni Para. O mo sabihing naawa ka sa kanya? Sabi naman ni Fake Lucy, syempre naman, sa sobrang dami na nangyari sa buhay ko, ginawa niyang impyerno ang buhay ko, kaya gusto ko makita na nasa impyerno rin ang kinabag sa kanya ngayon. Gusto kong makasiguro na nakakulong siya. Sabi naman ni Darius, pasensya na love, pasensya na. Gusto ko lang naman talagang makasiguro na hindi ka na niya masasaktan ulit. Sabi naman ni Cheska, nandito po kami ni Daddy, ma'am, para iligtas ka, para protektahan ka. Ngayon, nung sasakay na nga sina Lucy at yung mag-anak niya sa may sasakyan, biglang dumating si Joyce. Oh, Bes, ano yun? Bro, meron lang sana akong ipapabilis sa inyo ni Darius. Pasensya na ha, iyahabol ko lang sana. Di ba pupunta kayong Palawan? Sabi naman ni Darius, oh, of course. Para saan pa? Naging mag-best friend kayo nitong misis ko. Bro, magpapabili lang sana ako sa'yo ng ornament plant. Yung pinakapaboritong halaman ng nanay ko nung na-hospital siya, nung naregalo mo. Bro, pwede bang ipaalala mo sa akin? Hindi ko na kasi maalala eh. Sige, ibibili kita. Pero bakit hindi ka man lang umorder online? Total, isa lang naman. Sabi naman ni Joyce, isa lang naman kasi. Nakakahiya naman. At saka, mas maganda kasi kung galing Palawan yung halaman. Paborito yun ng nanay ko. Alam mo yun. At ngayon, ito naman ang sabi nung attorney. Alam mo, pwede natin palabasin na meron kang insanity. Na kunwari, nagkaroon ka ng mental health, nabaliw ka. Yun ay kung meron kang history ng medical, meron ka ba? Sabi naman ni Fake Para, wala po ako nun eh. Yun na nga ba eh. Kaya kinakailangan makipagtulungan ka sa akin. Alam mo, pwede natin palabasin na aksidente lamang yung nangyari, na self-defense lang at napatay mo yung asawa mo na si Vincent Rigor. Di ba gusto mo makalaya? Sabi naman ni Fake Para, opo, gusto ko po makalaya. So, kailangan mong gumawa ng istorya. Kailangan mong sabihin sa akin at makipagtulungan sa akin kung ano talaga ang nangyari. Kailangan mo rin makipagtulungan sa akin, Mrs. Rigor, para magawan natin ng paraan ang kaso mo. Sabi niya, talagang hindi talaga maniniwala sa kanya yung attorney. So, ito namang si Fake Para, parang na-enlighten siya, na sabi niya, kahit sino nga naman, walang maniniwala sa kanya. Kaya parang sa pagkakataong ito, makikipagtulungan siya doon sa attorney para lang ma-absuelto siya, di ba? Para mabaliwala yung kaso niya, lalaban na ang Fake Para, di ba? Gagawa siya ng kwento, sasabihin niya yung totoo nangyari talaga nung panahon na napatay niya nga si Vince. Samantala, ito namang si Joyce, bro, papaalala ko lang sa iyo Palawan Cherry Blossoms. Yun yung paboritong bulaklak ng nanay ko nung na-hospital siya. Sabi kasi ni Fake Lucy, Bes, paalala mo lang sa akin, sige. Sabihin mo lang, maalala ko yun. Sabi naman ni Darius, pasensya ka na Joyce alam mo naman na na-trauma tong asawa ko, ang dami nangyari. So nung sinabi na nga ni Joyce, sabi naman ni Fake Lucy, yun nga, oo. Sabi ko sa'yo, maalala ko sige, bibilan namin ha. Pagdating namin dito, dala-dala na namin yung Palawan Cherry Blossoms. So nung pag-alis nila mag-anak, sabi naman ni Darius, ikaw na bahala dito Joyce, lagi ka naman nandito eh. Ngayon, naalala ni Joyce, nung araw na yon, sila lamang dalawa nakakaalam nun. Dahil si Lucy mismo ang bumili ng bulaklak na yan hanggang sa nagustuhan na ng nanay ni Joyce. Ayan no, sabi pa nga ni Lucy dito, wala pong anuman, Nanay Josie, parang nanay na rin po kasi ang turing ko sa inyo. So umiiyak ngayon si Joyce, sabi niya, so totoo pala talaga na yung best friend ko, siya yung nakakulong. At itong nasa harapang Lucy ko ngayon, siya si Para. Nagkapalit sila ng katauhan. So dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ang laban ng Fake Para dahil umaapila na siya para sa kanyang kaso para siya ay makalaya. Ngunit nakarating ito kina Aling Azon or Nani Azon sa pamilya niya. So lalaban sila, no? Para nga naman tuluyan ng makulong itong si Para. Samantala, alam na ni Joyce ang katotohanan na yung best friend niya ay nasa katauhan nga ni Para na nakakulong ngayon. Yan ang mga magaganap bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe
at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Happy holidays mga kapuso, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.